Hello po, my dear brothers and sisters in Christ, our friends who now ngayon po ay siya ay nanonood sa araw na ito. Meron po akong ibabahagi po sa inyo na ito po ay inspirational message galing po sa ating Panginoon. Ginamit niya lang si Pablo para ibahagi ang mensahe na ito. But before we start, let us bow our heads for the word of prayer. Father God in heaven, Lord, this moment of time ay kami po ay makinig ng inyong pong message, Panginoon, na ito po ay magbibigay sa amin ng kalakasan sa aming pong buhay habang kami po ay nabubuhay at nananampalataya at naglilingkod po sa inyo. Samahan niyo po kami sa oras na ito, Panginoon, habang kami po ay makinig ng inyong pong banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen. If you have a Bible, friends, please samahan niyo po ako at buksan po natin sa Philippians chapter 4 verse 1. Sabi po dito, "Therefore, my brethren, dearly beloved and long for my joy and crown. So stand fast in the Lord, my dearly beloved." So ito po, my dear brothers and sisters, kung ating pong basahin yung word na therefore, ito po ay isang conclusion ni Paul sa kanyang sulat, mga kapatid, doon po sa taga-Philippians. This Paul conclusions the thought from the last chapter. So sabi dito, kung ating titingnan po dito, mga kapatid, ay talagang mayroon po ditong inoffer si Pablo na talagang mga encouragement sa readers po, mga kapatid. Yung una po ditong inoffer ni Pablo na encouragement sa lahat ng nagbabasa sa kanyang letter doon sa Philippians, at most especially sa ating panahon ngayon, because this message is applicable also sa atin bilang mananampalataya sa ating Panginoon. Ang una po dito na encouragement, first, he notes his love for them. Love is a topic mentioned many times in this letter ni Paul. Philippians chapter 1 verse 9 and verse 17, and chapter 2 verse 1 and 2, and chapter 4 verse 8, mga kapatid. Na talagang hinhighlight ni notes ni Pablo ang pag-ibig. Because Jesus is the God of love. Kaya po napakalaga bilang mananampalataya sa ating Panginoon, napakalaga po yung pag-ibig, mga kapatid. And then pangalawa po dito na encouragement ni Pablo ay Paul mentioned his sincere desire to visit them, and he had lived among them in the past and missed them now while he was under house arrest in Rome, mga kapatid. Kasi nakikita natin dito na si Pablo ay na-arrest siya, di ba? Because sa kanya pagiging masigasig to present the truth sa mga tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, most especially diyan sa taga-Pilipos, sa lugar ng Philippians, mga kapatid. Pero nakita natin yung bunga ng pagmimisyon ni Pablo ay maraming tumanggap sa ating Panginoon, tumanggap ng katotohanan, at nakita natin kaya po nagkaroon ng church multiplication, nagkaroon ng mga churches, mga mananampalataya doon sa lugar ng Corinthians, sa Galatia, at most especially sa Philippians, mga kapatid. Kaya kung sa ating sa ministry, napakalaga po yung visitation. For example, di ba, kamustahin natin yung ating kaibigan na kapatid natin sa pananampalataya. Kung siya po ay may sakit, napakalaga po yung prayers, mga kapatid. At ito po ay aking i-highlight po dito yung kahalagahan ng visitation. And then yung pangatlo po dito, mga kapatid, ay third, he calls them my joy another. My joy, na talagang yung kasiyahan. Ito po ay talagang another theme common in this passage. Yun po, na talagang masaya si Pablo
At gusto niya po na maging masaya rin po ang kanyang mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. For my joy and crown, so stand fast in the Lord, mga kapatid. So, napakalaga po ng ang joy bilang tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon. And then yung fourth po dito refers to the Philippians is believers as His crown. These believers were reward and blessings. Kaya napakalaga po mga kapatid, we know, di ba, sa pagdating ng ating Panginoon ay napakalaga yung na tayo po, ang point ko dito, na tayo po ay magkaroon ng reward or award sa ating Panginoon sa pagdating niya. Because lahat ng mga ginagawa natin po ngayon, di ba, kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, we receive a reward or award sa ating Panginoon. Na yun po ay makakasama tayo at makapasok tayo sa langit na bayan at magmana ng buhay na walang hanggan. And then yung kung masama naman ang ginagawa mo, ay talagang mayroon pong reward or award. Siya po ay hindi makakasama doon sa langit na bayan, mga kapatid. At kung ating pong isipin, yung lahat ng mga masasama ay sila po ay ilalagay doon sa dagat-dagatang apoy or impyerno. So, yung ating pinag-aralan po mga kaibigan ko ay in conclusion, he concludes this section from the chapter 3 by teaching them to stand firm thus in the Lord. And my beloved, he did not want to see his friends fall away from faithful service to Christ. So Paul often taught and his readers to stand firm. His goals was for them to stay strong, and he continues to grow even during the difficult times, mga kapatid. So ito po ay talagang napakaganda na talagang si Paul ay talagang nagsulat po ng letter na ito po ay isang encouragement sa lahat ng mananampalataya ng ating Panginoong Diyos doon sa Philippians. At ito po ay para rin po sa atin, mga kapatid, because we serve God, the same God na pinaglingkuran ni Pablo, mga kapatid, at the same God na pinaglingkuran ng mga taga-Philippians, mga kapatid. Kaya po tayo, whatever trials or challenges that we encounter in our daily lives, ay talagang huwag tayong manghinaan ng loob. We stand firm, mga kapatid. Tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoon at panghawakan natin yung kanyang mga pangako na ito po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pananampalataya, mga kapatid, na tayo po ay we continue, mga kapatid, because kung tayo po ay we continue sa hirap at ginawa, we believe na sa pagdating ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay magkakaroon ng mga reward, award, at lalong higit sa lahat ay makakasama po tayo sa langit na bayan, mga kapatid, na doon po ay titira po tayo, wala na pong paghihirap, wala na pong mga problema, wala na pong mga sakit, mga kapatid, kundi tayo po ay makakasama doon at titira sa perfect na lugar ng ating, na tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. So, God bless po, mga minamahal kong kaibigan.